Ang saklap talaga nung katotohanan, ano mga tol? Tayo, wala na kasi ako sa private at pampublikong serbisyo eh. Independent na akong ginagawa ko dito sa YouTube. Pero pag hindi tayo nagtrabaho, hindi tayo kikita sa mga normal na mga manggagawang Pilipino, kapag ka hindi ka pumasok, wala kang bayad. Kapag ka panay absent mo kinalaunan, matatanggal ka. Pero itong mga senador, mukhang only leave pwede. No? Only absent, only leave, patuloy pa rin sa sahod. Although kiniklaim nila ngayon na sila po'y hindi kumukuha ng kanilang sahod. Madaling sabihin yon mga tol eh. Sa totoo lang. Ngayon, pwede nilang hindi kunin yung sahod nila. Eh saan na pupunta? Di ba? Tinatabi lamang. Eh paano kinalaunan kung kunin nila? Oh. Tayo, nagbabayad tayo ng buwis. Lagi nating ipinapaalala dito sa ating programa na magbayad ng tamang buwis ang lahat ng mga kapwa po natin Pilipino, yung income tax. Tapos mapupunta yung bahagi nito sa mga senador na halos ayaw nang pumasok. Only leave. Mamaya pag-uusapan po natin, ito pong si Senator Loren Legarda kasama ng kanyang anak na si Congressman Leandro Lebiste na ngayon wala po sa bansa. Si Loren Legarda patuloy po na nag-e-extend ng kanyang leave. Di umano may sakit. Kaya ang tanong mga tol, naniniwala ba kayo dito kay Loren Legarda na ito po yung merong karamdaman kaya po nag-e-extend sa kanyang medical leave? Paki-comment nyo naman ang inyong opinion o sagutin nyo na lamang po ito. Naniniwala po ba kayo? Mag-comment po kayo ng 1. Kung kayo po'y hindi naniniwala na may sakit itong si Loren Legarda, mag-comment po kayo ng 2. Para kasing coincident lang ba ito? Na kung kailan iniimbestigahan siya at yung kanyang anak ng ombudsman, saka sila sabay na pumunta sa ibang bansa at si Loren Legarda patuloy na nag-e-extend ng kanyang leave. Pero maibalik ko lamang doon sa opening statement natin kanina na sobrang nakakadismaya. Bakit po ba ganito yung sitwasyon? Bakit parang wala tayong magawa sa kabila ng kahit patuloy na absences ng mga senador, nananatili silang senador? Ka-upload lamang ng video na ito ni Attorney Jen at marapatin natin gamitin para na rin sa kaalaman po ng lahat. Ito po kasi yung legal na explanation kung bakit mahirap mang tanggapin pero kailangan po nating tanggapin. Pakinggan po natin si Attorney Jen Reyes dito. Pwede bang only leave ang senators? Hi darlings, this is Legally Jen. Ang ating mga senador, being constitutional officers, ay hindi sakop ng civil service law leave rules. Unlike other government employees na sakop ng naturang batas, at any unauthorized absence ay pwedeng mag-amount to an administrative violation, ang Senate rules mismo ay walang explicit provision. Yon ang tanong. Bakit wala? Bakit hindi sila gumagawa kung wala? Sa bagay, sa mga nakalipas na panahon kasi mga tol, hindi naman ganito kalala yung pag-absent ng mga senador. Itong 20th Congress, mawalang galang na sa mga mabubuti nating senador. Pero ito po yung 20th Congress ang pinaka-nakakahiyang Senado sa totoo lang mga tol. Pinaka-nakakahiya yan. Hindi po ako mag-aatubiling sabihin yan sapagkat yun yung obserbasyon natin Siguro sasang-ayon kayo. Comment po kayo ng 3 kung kayo po'y sumasang-ayon na itong 20th Congress ang pinaka-nakakahiyang kongreso ng Senado. No? Yan po, para sa aking pananaw, nakakahiya po talaga yan. Number 3, mag-comment po kayo kung kayo po'y sumasang-ayon. Diyan po sa sinasabi natin. Kung hindi naman, wala tayong magagawa. Magkakaiba man tayo ng opinion pero nasa demokrasya naman tayo kaya dapat ang bawat isa irespeto natin yung opinion. Pero kung gusto nating reaksyonan sa maayos na kaparaanan, hindi sa pamamagitan ng ad hominem. Nakakapagtaka kasi mga tol, bakit itong Senado since 1987 under ng 1987 Constitution nga, wala pa silang pinoformulate na rules para kahit paano nape-prevent sana yung mga ganitong sitwasyon at hindi po naaagrabyado ang tao.
on the duration of the leaves of a senator at kung hanggang kailan pwede ito ma-extend. Ang masakit pa dito, darlings, ang no work, no pay rule ay hindi applicable sa kanila because their salaries are constitutionally allocated, kaya their absences do not automatically amount to deductions to their salaries. Pero paano kapag ang isang senador ay matagal ng absent or hindi na justified ang Yan. kanyang hindi pagpasok sa Yan ang Senado? problema. Ano ang remedy? Bago natin pakinggan yung remedyo, sino ba yung senador na hindi pumapasok dahil nagtatago? Yan ay si Ronald De La Rosa. Mas mauunawaan ko pa yung sitwasyon ng dalawa na nakakulong ngayon eh. Si Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta, kasi merong court order at yun ay kanila namang sinunod, no? Sila ay naaresto at ngayon sila po ay nakakulong pansamantala habang dinidinig yung kanilang kaso. No bail recommended kaya hindi po sila makapagpiyansa. Itong si Bato de la Rosa, option niya ito eh. Pwede naman siyang sumuko kung tutuusin pero ayaw niya. Nagtatago siya yet patuloy siyang senador, patuloy na may allocation para sa kanyang sahod. Under Article 6, Section 16, Paragraph 3 of the 1987 Constitution, each House may determine the rules of its proceedings, punish its members for disorderly behavior, and, with the concurrence of 2/3 of all its members, suspend or expel a member. So, pwedeng mag-file ng complaint through the Senate Committee on Ethics and Privileges against the absentee senator for Uy, may nakapasok na mga DDS at ang banat na naman sa ating Pangulo, adik, bangag o kung ano-ano pa. Alam ninyo, kayong mga nagsasabi sa amin, in general, na bangag, hindi lang naman si Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabihan ng bangag ng mga ito. Lahat tayo na mga sumusuporta sa ating Pangulo. Pero, kabaligtaran ang katotohanan para sa inyo. Kasi, ito mismong vlogger na DDS, vlogger na DDS, tulak. Panoorin nyo to mga tol. Sampal sa inyo to. Impong kabisan kilang vlogger sa operasyon kontra droga sa Bacolod City. Umabot sa may 300,000 piso malaga ng shabu ang nakumpiska sa kanya. Naritong report. Hindi ko Panay pakiusap sa mga otoridad ang vlogger na ito na inaresto sa Bacolod City. Katabi niya ang kinakasama na pilit siyang pinakakalma. Timbok ang dalawa na notorious umanong drug pusher. Nakumpiska kina alias Joselito at Imbis na hindi ko na to papansinin pa nagpapapansin kayo dyan sa comment section, kaya isasampal ko sa pagmumukha ninyo itong katotohanan. Na kayo mahilig mag-akusa, pero kayo pala ang may gawain nito. No? Ito, DDS vlogger. Bakit natin sinasabing DDS vlogger ito? Mamaya ipapakita ko sa inyo ang ebidensya. alias Christian ang nasa 50 gramo ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga yan ng 340,000 pesos. May mga nakuha ring tutor na may bakas pa ng droga. Nahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbabalita Di ba? O ano yung ebidensya na yan ay DDS vlogger? Ito, nakita ko sa Juan Sandugo post. O, binabati ng dalawa ng iniidolo ninyo, si Baste Duterte at saka itong si Kitty Duterte. Julia Ferrello. Orwello From Bacolod. from Bacolod. Shout out sa'yo. Hi, Ma'am Julia Peruelo from Bacolod. Maraming salamat po, Ma'am. May God bless you. More power to you. Hindi ko Di ba? Ang tete Kalahit ko na kalahit ka mo dyan. Kalahit ka kami dyan. Kalahit ka mo. Wala. Pero baka mo lahit ka mo paliyog, please. Okay. Lahit ka mo paliyog. O, di ba? No? Pero yan ay maliit lamang na katibayan. Ito ang pinakamalaking katibayan na pinagloloko lang tayo ng mga
Duterte at ng mga DDS vlogger at mga Duterte supporter na ang tunay na mukha ng illegal na droga at kriminalidad ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang lumabas sa investigasyon ng Quadcom, no? Ayon sa investigasyon ng Quadcom, ito po, dokumentado ito, maraming mga ebidensyang ipinakita dito. Si Rodrigo Duterte ang mukha ng illegal na droga at kriminalidad. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Oh, di ba? Oh. Ha? Oh, balik tayo kay Atty. Jen. Dereliction of duty or conduct unbecoming of a public official. Kung ang mga ordinaryo nga nating kababayan ay sumusugod sa kabila ng baha at bagyo para lamang hindi ma-late or ma-absent dahil nanganganib sila na masuspinde or matanggal sa trabaho, dapat mas mahigpit ang panuntunan pagdating sa mga public officials gaya ng mga senador dahil buwis o pera ng mga mamamayang Pilipino ang nagpapasahod sa kanila. Tama. At bahagi tayo niyan, mga tol. At masakit sa atin na yung buwis natin na sana mapupunta na lamang sa pamilya natin pero tayo po'y matapat na nagbabayad ng buwis sa ating gobyerno. Sana lahat magkakaroon ng mga ganitong sitwasyon. No? Tamang-tama lahat ng sinabi dito, legal na point of view nitong si Atty. Jen Reyes. Ngayon, pag-usapan natin, ito pong si Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Leandro Libiste. Sa balita po ng GMA News, Assistant Ombudsman Miko Clabano explained that the Office of the Ombudsman had to plug Senator Loren Legarda's medical leave because there were several extensions. No? Kahit yan ay pinapatotohanan na meron daw serious illness, itong si Loren Legarda. Sinong nagpatotoo? Si Senator Ping Lacson at Senate President Win Gatchalian. Pero ayon po kay Assistant Ombudsman Clabano, kung talagang mayroon siyang serious illness, sana isa lang yung hiningi niyang medical leave. Hindi yung pa-extend. No? Pa-extend eh. Kaya napapansin tuloy ng Ombudsman. Dito nga po sa balita ng Inquirer.net, no? Ombudsman spokes keeps questioning Legarda's medical leave. Pakinggan po natin ang balita tungkol po dyan. Pinuna ng Office of the Ombudsman ang paulit-ulit na extension ng medical leave ni Senadora Loren Legarda, kaya tila may pagdududa silang may seryoso itong sakit. Dagdag pa sa duda nila ang sabay na paglabas ng bansa ni Legarda at ang anak na si Congressman Leandro Libiste na kapwa pinaimbestigahan para sa plunder. At nakatutok si Mark Salazar. Tila duda ang ombudsman na may seryosong sakit si Senator Loren Legarda kaya ito lumabas ng bansa. Kahit na mismong si Senate President Sherwin Gatchalian ang nagpatotoo sa sakit ng senadora. Kung talagang meron siyang serious illness, sana isa lang po yung hiningi niya na medical leave, hindi yung pa-extend, no? And that is the only reason why Diba? Nakakapagduda, mga tol. Bakit pa-extend? Sabi niya, tapos malakas pa ang loob niyang magsalita sa kanyang Facebook page ng mga kung ano-ano at wag daw magpakalat ng mga kasinungalingan o maling impormasyon. Ayaw niyang bumalik dito sa Pilipinas. Kung antimano, sinabi niya na mayroon siyang seryosong nararamdaman at kailangan niya ng matagal na medical leave, di baka hindi pa ganyan ang naging pagtingin ng Office of the Ombudsman. Diba? Ito yung mga banat ni Loren Legarda sa kanyang mga naging pahayag no? Tingnan natin tong mga naging pahayag niya para ipagtanggol yung kanyang sarili. Marami na pala ito. Di ko na balikan yan. No? Wag na natin balikan. Basta ang sinasabi niya, wag daw magpakalat ng mga maling impormasyon kaugnay ng kanyang medical leave. No, wag daw gumawa ng mga kaparaan, mga kasinungalingan at kung ano-ano pang mga imbentong kwento para lamang siraan
yung kanyang napakahaba daw pong serbisyo publiko na wala daw pong halo ng anumang korupsyon o question sa kanyang integridad. Alam mo, Senator Loren Legarda, kahit 30 years kang nanilbihan bilang senador, i-assume natin, pero wala pa naman marahil, pinaka-longest serving senator si Tito Soto hindi naman masusukat nun kung ano yung ginawa mo sa ngayon o sa nakalipas lang na ilang taon. Merong alegasyon sa iyo At no other than former Mayor and Congressman Lito Atienza ang nagsasabi na ikaw ay naglabi, Nilakad mo yung prangkisa ng anak mo para maaprubahan ito sa Kongreso. At sino ang nakinabang doon? Anak mo. Nagkaroon ng bilyong-bilyong halaga ng kanyang ari-arian si Leandro Lebiste dahil po sa sitwasyon na yon. At yun ngayon yung kine-question ng Office of the Ombudsman at ayon nga kay Ombudsman Boying Remulla, hindi lamang usapin ito ng 10 billion pesos. Usapin po ito ng daang-daang bilyon na naging epekto dahil hindi sinunod ng iyong anak yung kontrata na isinasaad sa prangkisa, O yung dapat na ma-deliver niyang serbisyo ayon sa prangkisa. Yan ay ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Patuloy po natin pakinggan ito pong balita. The Office of the Ombudsman had to flag that type of pattern. And the fact that both mother and son are out of the country adds to the speculation or adds to the suspicion. Matatanda ang unang nag-file ng medical leave si Legarda noong August 3 to 5 at kanya itong pina-extend kada linggo ng 3 beses hanggang sa September 2. Lumabas siya ng bansa matapos i-anunsyo ng ombudsman na iniimbestigahan nito si Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste para sa plunder. Kaugnay ito ng mga nakuhang prangkisa ni Leviste sa solar power generation. Mabigat kasi itong kinakaharap nilang investigasyon, mga tol. Mukhang natututo na itong dalawa na ito sa mga karanasan ng mga kasamahan nila sa minority na matapos maimbestigahan, nakasuhan eventually ng plunder at dahil nga Nobel recommended, hindi po makapagpiyansa. Baka ito naman ay spekulasyon ko lamang, I'm not saying na totoo ito, pero sa aking spekulasyon, baka natatakot ang mga ito. Sana mali ako sa aking spekulasyon, Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Baka natatakot kasi kayo na eventually yung investigasyon ng ombudsman mauuwi sa pagkakaso sa korte at maglalabas ang korte definitely ng warrant of arrest. At hindi kayo makakapagpiyansa, makukulong kayo. Kaya ngayon, sa aking spekulasyon, hindi ko sinasabing totoo ito. Nandiyan kayo sa ibang bansa. May mga rumors, chismis lang naman yon. I do not know kung totoo. Na di umano, sa chismis, inaasikaso nyo na kung ano yung ginawa ni Saldico at ni Harry Roque, ang pag-a-apply ng political asylum. Sana hindi totoo yan, Senator Loren Legarda. Kasi kung wala naman kayong kasalanan, gayahin ninyo yung mga katulad ni former Senator Leila de Lima, now Congresswoman Leila de Lima, na hinarap kahit napakaaga pa lamang ng administrasyon ng Duterte. Hinarap niya yon, nakulong siya ng mahigit 6 na taon. O baka naman ayaw niyong mangyari sa inyo yon. Pero mahigit 2 years na lamang o almost 2 years na lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang nalalabing termino. Di ba? Baka manalo si Sara Duterte. Yun ba inaantay ninyo? Kaya nagpe-play safe kayo ngayon? Nagtatanong kami dito Senator Loren Legarda. Kung mali yung mga espekulasyon ni Tapwa, napakadali lang naman nun. Pwede mo namang gawin na bumalik dito sa Pilipinas. Kasi ako naniniwala ako na ang Pilipinas, yung mga ganyang uri ng karamdaman na ayaw naman niyang i-disclose so far, naniniwala akong kaya rito yan sa Pilipinas. Maliban na lamang kung katulad niya ng kay Dr. Willie Ong na kinailangan talaga magpunta pa sa Singapore para matugunan yung kanyang pangangailangang medikal. Sa'yo, ayaw mo namang iladlad. Kaya ang nagiging sapantaha tuloy ng publiko, katulad ni Tapuan,
baka gawa-gawa mo lang yan. No? Baka yan ay dahi-dahilan mo lamang. At hindi lang naman ako nagdududa. Even ang Office of the Ombudsman mismo, no, kina-question na nga yung pa-extend yung medical leave. mula sa Kongreso habang nakaupong senador ang ina. Hindi rin daw na i-deliver ang mga proyekto, kaya tinawag itong ghost electricity. Yung price po ng electricity tumaas dahil sa unfulfilled promises, no, ng franchise na yon. And a lot of the allocations for solar power was given to this company and yet hindi nila nagawa. Sana wag na muna kayong lumabas ng bansa. Sana po ay manatili muna kayo dito sa bansa para po medyo maliwanagan po tayo doon sa nangyari at maliwanagan din ang taong bayan sa katotohanan. Hinihinga namin ng reaksyon sina Legarda at Leviste. Sa parehong press con, pinalagan din ng Office of the Ito naman, in a separate situation, kay Pulong Duterte naman ito. No? Kasi si Pulong Duterte, sinasabi niya na wala daw siyang kasalanan, wala daw siyang ginawang mali kaugnay ng mga budget na ipinagkaloob sa kanya. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Baka na-miss ko yung pagkakasunod-sunod, pero kung na-miss ko, eto na, sundan natin yung balita, ano? Para kasi ang nakalagay dito, recantation kay Gutesa, no? Kaugnay ng mga aligasyon, saka yung iba pang mga nagpakilalang marites dyan, kaugnay ng kanilang aligasyon kay former Speaker Martin Romualdez. Kung nagkamali ako sa pagkakatanda ko sa balita, iayos na lang natin ayon dito sa nire-reaction na natin ng balita ngayon. Ombudsman ang anilay naratibo ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Nagkamali ako, pero tuloy tayo dito. Mamaya na yung kay Pulong Duterte. No? Kasi sinasabi ng mga unang testigo laban kay Congressman Martin Romualdez na hindi daw po totoo yung kanilang mga sinabi. Nag-recant sila, binawi po nila. May kanya-kanya ngayong version. Ang kampo ni Congressman Martin Romualdez at mga nagtatanggol sa kanya, mga nagmamahal sa kanya, ng mga kapwa din natin content creator, sinasabing mahina na ang kaso laban kay Martin Romualdez. At ako, basically, naniniwala ako na mukhang hihina ang kaso kapag nagkaroon ng pagdududa sa mga witness. Pero, hindi lang pala yung mga witness na yan ang sinasabi ng ombudsman. At in fact, sinasabi nga nila na hindi porket nag-recant ang mga yan, mawawala ng ebidensya. Bagkus, marami pa nga raw pong ebidensya na nasa kanila para po patunayan di umano ang partisipasyon ni Congressman Martin Romualdez sa sinasabing flood control project anomalies. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Na porket nag-recant na ang ilang testigo laban sa kanya na sina dating Marine Sergeant Orly Gutesa at ilang dating bodyguard ni Zaldico, gumuho na rin ang kaso laban sa kanya. Katunayan, ang Ito, sa balita po ng ABS-CBN, Ombudsman, mahigit 40 testigo na. Ang dami, grabe mga tol. 40 testigo mahigit laban kay Congressman Martin Romualdez. Binubuo ng 28 bagong testigo at 14 na dating tauhan ni ex-representative Zaldico ang witnesses ng ombudsman sa binubuo nilang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control kickback scheme. Ako, katotohanan ang hinahanap ko dito mga tol No? Si Congressman Martin Romualdez, sinusuportahan ko ito, pero kung may mga alegasyon at kung may mga sinasabing ebidensya, dapat malaman natin ang totoo. Hindi naman natin malalaman ang totoo kung hindi po magpuproceed ito sa proper inquiry. No? Siguraduhin sana ng ombudsman na yung kanilang mga testigo ay makatotohanan at ang kanilang mga ebidensya ay talagang titindig sa hukuman. At yan ang malalaman natin kapag eventually mag-file po sila ng information sa korte para ikasuhan itong si Congressman Martin Romualdez. At kung mahina naman, tapusin na nila. Kasi nakakasira ng reputasyon yung mga ganitong sitwasyon, ganitong balita. Kung walang kasalanan si Congressman Martin Romualdez,
tapusin nila. Pero kung meron, isampa na nila. Palakasin nila, isampa nila. At tingnan natin kung ano ang magiging pagtanggap ng korte. Kung yan ba ay lalabasan din ng warrant of arrest para po sa kasong plunder, if ever. Now, doon tayo sa katotohanan, mga tol. Wala tayo dapat pinipili pagdating po sa paghahanap ng pananagutan. Kung walang kasalanan si Congressman Martin Romualdez, sana matapos na itong pag-iimbestiga ng ombudsman. Pero kung sa tingin ng ombudsman may mga ebidensya laban sa kanya, sana umabot na to sa korte para magsimula na rin yung paghahanap ng katarungan o pananagutan. Pabor naman sa atin lahat yan eh. Pabor kay Congressman Martin Romualdez dahil malilinis niya yung kanyang pangalan. At kung wag naman sana, may kasalanan siya, mananagot siya. Ganun lang yon, mga tol. Recantation daw ay dagdag pang ebidensya laban kay Romualdez. Ang legal effect po niyan ay itatabi po yung dating affidavit doon sa bagong affidavit. Ibig po sabihin, dagdag ebidensya po yan. Hindi siya nakabawas sa ebidensya ng investigators natin, kundi dagdag ho siya. Tapos marami po tayong kailangan tanungin tungkol doon sa recantation. Unang-una po dyan ay bakit biglang nagtago ang mga affiant nung nag-recant sila. Higit pa doon, may information pa tayo na nababayaran po yung mga... Yan nga yung isa sa mga lumalabas na chismis ngayon eh. Kaya nga, para mawala yung agam-agam na yan, dapat si Congressman Martin Romualdez mismo ang magkaso sa mga yan. No? Hindi pa pwedeng i-let go lamang porket nag-recant na laban sa kanya, i-let go na. Kung ako, no, si Congressman Martin Romualdez, dahil sinisira ninyo pangalan ko, kakasuhan ko ng perjury ang mga yan. Managot sila doon sa pagsisinungaling nila na ginawa sa iba't ibang pagkakataon. At higit sa lahat, para mawala yung pagdududa ng publiko na nagkakaroon ng bayaran. Kasi kung may bayaran, simple lang naman yung lohika. Bakit mo kami kakasuhan? Otherwise, ibubulgar namin yon, di ba? Ganun lang kasimple yon. Pero kung kakasuhan talaga yan at wala namang bayaran, walang magagawa tong mga nag-recant na ito. Hindi nila pwedeng sabihin, babaliktad kami muli kasi kakasuhan mo kami. Nakukuha niyo yung logic doon, mga tol. Kaya para sa akin, si Congressman Martin Romualdez, siya lang kasi ang pwedeng magsampa ng kaso sa paninirang puri, no? O perjury dito po sa mga nag-recant po na ito eh. Sana gawin niya yon para mawala yung agam-agam ng publiko. Mga tao na ito para mag-recant. Misleading ho kasi yung mga sinasabi po ng kampo ni former Speaker Martin Romualdez. At yan ang gusto kasi nilang maintindihan ng tao na basta may recantation, bura na. Lahat ng ebidensya or lahat ng sinabi ng tao na yun dati ay nabura na. Hindi po ganun yun. May sagot din ng ombudsman sa pahayag ni Davao Representative ito Paulo na. Duterte. Ito na yung kay Pulong Duterte, no? Sa balita po na ito, sinagot nga ng Office of the Ombudsman yung mga akusasyon nitong si Pulong Duterte. Na lahat ng kanyang flood control project sa distrito ay kumpleto. Hindi raw porkit kumpleto ay malinis na. Matatanda ang sinabi ng ombudsman na tinitingnan nito ang Davao City na tinawag na epicenter ng flood control projects. There is such a thing as overspec. Meaning, yung specs po ng project ay masyadong mataas at yung na-deliver lang ay ganito. Sabi ni Makmak, evidence ng ombudsman kay Romualdez, puro hearsay. Pabor yan kay Congressman Martin Romualdez kung hearsay ang mga ebidensya. Kasi makikita ng korte yan eh. 'Di ba? Dapat ang mga sumusuporta kay Congressman Martin Romualdez matuwa pa nga dyan kung hearsay. Dahil ang hearsay, hindi po katanggap-tanggap na ebidensya yan sa paglilitis. No? Kaya kung hearsay, uulitin lang natin, magdiwang po ang mga nagtatanggol kay Congressman Martin Romualdez. Kasi ako ngayon, ayoko siyang ipagtanggol, mga tol, nasa gitna ako dito. No? After all, hindi naman ako talaga numero unong supporter ni Congressman Martin Romualdez. Nandito ako sa publiko para kay Pangulong Bongbong Marcos. Even si Pangulong Bongbong Marcos sinasabi nakakasuhan ng ombudsman si Martin Romualdez, di ba? Kaya kung papipiliin ako,
sa pahayag ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasuhan ng magkaalaman, ngayon kung hearsay ang mga ebidensya, pabor na pabor yan para kay Congressman Martin Romualdez. Ito lang. So, it could be complete on its face, but it's possible that those parts of the project na hindi kita are not seen right away are actually of quality. So may mga ganun, substandard pa din po. Ito yung particular na pahayag diyan ni Congressman ni Assistant Ombudsman Clabano no? Kaugnay ng mga pinagsasasabi nitong si Pulong Duterte. I would just like to get the reaction of the Ombudsman with regards to the response of Congressman Paulo Pulong Duterte with regards to the statement of Ombudsman Jesus Crispin Remulla that allegedly Davao was the epicenter of flood control. He didn't necessarily say that it was related to corruption, pero nabanggit niya po na in the prior administration, doon po yung most of the allocations. Ang binanggit po kasi dito ni Congressman Pulong was that nung naupo daw po siya, from the period of 2019 to 2022, lahat naman daw po ng projects in his district was completed. May we just know po, saan po ba nanggaling yung state? Alam nyo mga tol, supporter tayo ni Congressman Martin Romualdez doon sa tama. Ngayon, kung sinasabi nating wala namang ipinapakitang ebidensya ang ombudsman, matuwa tayo. No? Huwag tayong mag-react ng hindi maganda kasi pabor yun kay Congressman Martin Romualdez, nakukuha nyo yung essence nung sitwasyon, yung importansya nun. Kung hearsay ang ebidensya, kung walang pinapakitang ebidensya, pabor na pabor yung kay Congressman Martin Romualdez. Kasi sa huli, malilinis niya ang pangalan niya dito. Pero mukhang merong ebidensya ang ombudsman na hindi naman kailangang ipakita sa publiko kasi hindi po ito trial by publicity. No? Hindi po yan court of public opinions. Ang mga ebidensya kung meron man ng ombudsman, hindi po required na ipakita sa publiko kung hindi sa korte. Diyan tayo magkakaalaman sa huli. No? Uulitin ko, naghahanap tayo lahat ng pananagutan. Regardless kung sino ang taong involved, kung may mga sinasabi ang ombudsman na ebidensya, dapat malaman natin yung kinalaunan sa pamamagitan ng formal inquiry. At ganon yung ginagawa ngayon ng ombudsman. Pagka sa huli, hindi naman pala sapat, i-dismiss po nila yan No? Kaya yung sinasabi ninyong hearsay, walang ebidensya, makikita yan ng ombudsman. Pero bakit nagtatagal ang investigasyon? Kasi mukhang pinalalakas ng ombudsman yung pagsasampa ng kaso kay Congressman Martin Romualdez. At pag nangyari yon, aakit yan sa korte at sa huli, korte na ang magsasabi kung may kasalanan o walang kasalanan si Martin Romualdez. Uulitin ko, ako ay supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Si PBBM mismo ang nagsabi na makakasuhan na si Congressman Martin Romualdez. Kaya mas nais ko yun. Sa huli, katotohanan ang hinahanap natin dito. No? Pag nakasuhan siya sa korte, although malungkot na sirkumstansya para sa kanya dahil makukulong siya kung sakali, pero lalabas naman ang katotohanan sa huli. Kung si Leila de Lima nga, nakulong ng kulang-kulang 7 taon, di ba? At kung mahina ang ebidensya, hindi aabot si Congressman Martin Romualdez ng ganong katagal, sigurado tayo dyan. Doon tayo sa katotohanan. Ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasi nabanggit niya din po na iniimbestigahan niyo nga po yung ecosystem ng corruption. And yung ecosystem ng corruption po na binabanggit niya daw ay Davao. Yun, siguro that is the only comment that he could give na when he says epicenter, it means that there was a lot of funds brought down from the national government to Davao for flood control projects. But there was no mention whatsoever with regards to the corruption that may have been there, no, sa budget na yon. So, other than that, he had no other comment. And I'm just curious lang po, based on your investigations as you've been investigating flood control for almost a year now, kapag ang project ba ay completed, does that immediately mean that there was nothing anomalous that happened na may kickbacks or whatever? Well, there is such a thing as overspec. Meaning, yung specs po ng project ay masyado mataas at yung na-deliver lang ay ganito lang. So,
it could be complete on its face, but it's possible that those parts of the project na hindi kita are not seen right away are actually of quality. So may mga ganun, substandard pa din po ang tawag doon. Oh, maligayang kaarawan kay Odi Arbitaryo. Happy birthday, Odi Arbitaryo. Ngayon mga tol, yan yung mga sitwasyon na sinasabi ni Pulong Duterte. Same, di ba? Sabi ng mga supporter ni Pulong Duterte, walang ginagawang mali si Pulong Duterte, siya mismo nagsabi, walang ebidensya. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng investigasyon dito ng ombudsman. Kasi ang punto dito mga tol, pagka ang mga kinakasuhan ng ombudsman like Marcoleta, Revilla, Estrada, at iba pang mga ayaw natin, hindi natin kakampi sa politika, posible itong si Pulong Duterte, naniniwala tayo sa ombudsman. Pero pagka ang mga katulad na sinusuportahan natin si Martin Romualdez, hindi na totoo ginagawa ng ombudsman. Parang mahirap naman yata yun. No? Parang ang nangyayari, double standard tayo. Pag may ebidensya, kahit gaano iyan kahina, kung sa tingin ng ombudsman titindig ito at umabot sa korte, wala tayong magagawa. Kasi tayo lang naman ang nag-a-appreciate eh. Tayo yung nagsasabi na mahina ang ebidensya kay Congressman Martin Romualdez. Pero hindi ganun yung nakikita ng ombudsman. Same way, sa mga nakita nila kila Revilla, kina Estrada, at saka ito nga yung pinakapunto dyan eh. Kung bakit hindi kayo dapat matakot na makukulong ng matagal habang dinidinig ang kaso kay Congressman Martin Romualdez. Kasi bakit? Kung mahina ang ebidensya, uulitin po natin, papayag ang korte na makapagpiyansa siya eh. Diba? Si Revilla, sabi ng korte, hindi na patunayan ng prosecution ng ombudsman na malakas ang ebidensya laban sa kanya. Kaya pinayagan siya ng korte. Ganun na ganun din ang mangyayari kay Congressman Martin Romualdez. Kaya di ako natatakot dito sa bilang supporter ni Martin Romualdez. Hindi ako natatakot sa investigasyon na ito ng ombudsman. And hoping ako na sana walang kasalanan si Congressman Martin Romualdez, pero kung may kasalanan siya, dapat magbayad siya. Tinanong din ng ombudsman kung bakit hindi pa rin kinakasuhan si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Gayong pinangalanan siya ng star witness na si dating Anong pinagsasabi mong fake news ako? Ikaw naman, Kato. Anong pinagsasabi mong fake news? Nakulong si Leila de Lima. Kaya nga sinasabi ko sa huli, napawalang sala siya dahil walang kasalanan eh. Anong kasinungalingan doon? Naknang teteng, umintindi kayo ng maayos sa pakikinig sa vlog natin para hindi nyo ako inaakusahan ng fake news. Di ba? Ang liwaliwanag nung sinabi ko mga tol. Si Congresswoman Leila de Lima, former Senator Leila de Lima, nakulong ng mahigit 6 na taon, eventually nakalaya siya dahil wala siyang kasalanan. Saan ang fake news doon? Ang teteng talaga. But anyway, hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.